Tulungan natin ipaglaban ang ating karapatan. Sa pumatay kay Mima Alicia, sa impeachment, wala tayong magagawa doon kasi ang nasa posisyon yun, nasa senador judges. Pero doon sa pension namin, mga kaibigan, ay sa amin pa rin yun. Sa amin pa rin yun. Ngayon, sabi ko nga, palamigin na lang natin ang kwento. Palamigin na lang natin. Hintayin na lang natin yung 2028. Ang problema, kung hintayin natin 2028, matagal pa yun eh. Halos 2 taon pa. Paano kung maubos ang kaba ng bayan? Kasi tandaan nyo mga kaibigan, ang mga Marcos, how many years rin sila naghirap? Pinahirapan ng mga anti-Marcos. Pinahirapan ang anti-Marcos. Ngayon, ang anti-Marcos ngayon, yung sabi lang didilis. Dahil yung mga anti-Marcos noon, except the NPA, ay kakampinan nila. Kakampinan nila yung mga anti-Marcos tulad ng mga Aquino, mga Dilawan, mga Liberal Party. Kakampinan nila ngayon. Support another 6 years for BBM for corruption. Okay, ano? Supportan natin si BBM for another 6 years for corruption. Para maghirap tayong lahat. Okay. Itong gasolina nga pala natin. During the SONA, 100 pesos ng diesel. Halos 100 pesos na ang 1 litro ng diesel. Paano tayo uunlad ngayon? Ang diesel ngayon ang necessary ngayon. Kayo mga troll, sasabihin nyo, it's lie. Anong pinagsisinungaling ko dito? Okay, tanungin kita, Mariam Fernandez. Pwede bang sagutin mo ako? Ano ang nagawa ni Pangulong Marcos? Anong proyekto? Pakisagot ako. Okay, yung gasolina daw increase due to war. Tapos ng gera. Hindi na tayo epektado sa gasolina, noon pa yun. Tapos na yun. Di ba umabot na ang gasolina ng 50 pesos? Bakit ngayon bumalik naman sa 100? Wala nang gera? Ay. Alam niyo mga kaibigan, para sa kalaman ng lahat, I am Marcos loyalist. I am Marcos loyalist since 1970. Pero kumalas ako ng 2023 last quarter dahil alam ko ginagamit na lang ako sa kalukuhan. Dahil alam ko hindi na matutupad yung pangarap namin na pinag-usapan na ang kayamanang Marcos ibibigay sa mahirap. Anong nangyari? Yung pala, inubos lang kaba ng bayan. Marcos loyalist ako. But I never be tagged as Duterte because I am a pro-people. Ang kinaportahan ko dito, ang bayang Pilipinas. Pwede ba mga trolls, matanong ko lang kayo, pwede bang matanong ko kayo,
Ano ang proyekto na flagship program ni Pangulong Marcos na makatatak sa kaisipan ng taong bayan? Take note accomplishment versus budget. Ang hawak na budget ni Pangulong Marcos ay 6.93 trillion. Ano ang project niyang nagawa? Wala kayong masabi. Anong project niya nagawa? Pwede bang i-discuss ninyo? Pwede bang ibigay nyo? Pwede bang, ikaw Elvis, pwede bang ibigay mo, ibigay mo yung nagawa ni Marcos? Please. Wala. Puro trolls na ngayon na pumapasok, Wala kayong masabi. Ang mga abogado na mga Marcos, hindi yung nagsusupport kay Marcos, hindi government, hindi PCP kay Marcos. Wala kayong masabi kung hindi kawalang-yaan lang yung lumalabas sa bibig nyo. Alam nyo kung paano nyo depensahan si Pangulong Marcos na magandang way? Ipaliwanag nyo yung mga proyektong ginawa niya. That's the way you support Marcos. Pero kung you support nyo si Marcos, you're saying you're lie. You're innocent. Nonsense. Ano yun? Ikaw lang nakaintindi nun Dapat, para maintindihan ng lahat na nababasa dyan, sasabihin mo ngayon, ito ang mga project na gawa ni Pangulong Marcos. Bira lang kayo ng bira, lie kayo ng lie. Nonsense. Ikaw ang nonsense kasi nga, hindi mo sinasabi ang proyekto ni Marcos. Tandaan nyo mga kaibigan, we are talking in our country. We are not discussing for politics. Because politics, it's a demon. It's a demon thing. May tumatawag. Okay, tingnan. Let's just say the same with his last project where he was gagging on rocket Pac Silica. Hindi niya project yung Pac Silica. Hindi niya project yun. Project yan ng Amerikano na pinayagan niya kaya maraming kumukontra. Yung rocket, hindi rin niya project yun. Diyos ko, panahon pa ni Duterte yun, yung rocket. Because of pandemic, hindi na pa putok nila. Nako, bakit kayo kumukuha ng mga proyekto na hindi niya proyekto? Yung rocket ay proyekto ng mga kabataan yun, ng mga scientists. Noong 2020 pa dapat yun, nag-pandemic, hindi nagawa yun. Tapos sasabihin nyo, yung Pac Silica, hindi niya project yung project ng Amerikano na gagawin dito sa Pilipinas, na ayaw ng Pilipinas, ng mga Pilipino, what I mean. Wala sa perang ginastos dyan. Ay, Diyos ko naman, pinag-require nyo, magbibigay lang kayo ng project, palpak pa. Palpak pa yung pinagsasabi nyo. Hindi niya project yun. Wala siyang project. Ano ba project niya? Sabi ni Juan, ni Wilfredo, there are racketeering the suitcase. Wala ka project ang ating Pangulo, Diyos ko naman.
Bangag kasi. Nagkamkam lang kasi ng pera sa utos ni First Lady. Ha? Ako, Diyos ko, aywan ko ba anong nangyari sa bansa natin. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa mga nagsusubaybay sa aking YouTube, sa Makabayan and Informative. Maraming salamat rin sa trolls. Kayo mga trolls, na bayaran, ipagtanggol nyo si Mima Alicia. Yung kanyang katarungan ng pagkamatay. Hindi nyo tinutulungan si Mima Alicia. Ang gusto nyo na maging bayani. Maging bayani sa gusto nyo ilibing sa libingan ng bayani. Pwede naman Kaya lang, vlogger siya ni Marcos, hindi siya vlogger ng Pilipino. Kaya hindi siya bayani. Kasi pinagtatanggol niya lang yung isang politician Kung ang pinagtatanggol niya, ang kaban ng bayan at ang Pilipino, pwede siya sa libingan ng bayani. Pinagtatanggol niya yung magnanakaw. Ay, Diyos ko naman, oo. Tapos na mga war nyo dyan, wala na yun, hindi na tayo epektado sa gasolina. Ano pinang-war-war? Wala, hindi na tayo epektado. Gusto lang nila increase kasi makikinabang rin sila. Dapat yung Petron na yan, ibalik na yan sa government para yung government mag-control ng presyo ng mga gasolina. Ganun dapat. So, maraming salamat na lang at dapat sana kayo mga troll ipagtanggol yung si Mima Alicia. Kasi nga, sa totoo lang, ang nagpapatay kay Mima Alicia, kausap niya rin yung nagbabayad sa kanya. Nagbabayad, magpapatay sa kanya. Maraming salamat mga kaibigan Maraming salamat. Marami ng troll. Patulugin na natin troll. Kawawa naman yan sila. Baka walang kitain.